Okay, salamat kayo sa mensahe. Mayong gabi sa tanan, magandang gabi sa lahat sa mga nakaantabay sa ating channel. So, pag-uusapan natin yung gratitude. Pinag-uusapan ng marami on how we show gratitude to God. Gratitude is an act or a character of being thankful for everything. Thankful for everything. So gratitude is an act of being thankful. At ito'y tinuturo ng Panginoon sa atin ayon sa awit. Sinasabi, give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endured forever. Lahat magsabi, give thanks unto the Lord, for His mercy endureth forever. Yung kanyang awa ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang awa ay hindi kumukupas. So, makikita natin yung taong may gratitude sapagkat hindi siya nagrereklamo. He will never question the Lord. Katulad ng sa isang heroes of faith sa Bible, si Job, nakaranas siya ng pasakit. Nakaranas siya ng kapighatian, mga problema na hindi maipaliwanag kung bakit nangyayari sa kanya. And he never questioned the Lord, but he give thanks. At ang kanyang sinasabi, ako ay hubad na isinilang, walang dala na anuman, at ako'y babalik sa Panginoon na wala ding madadala na anuman. Praise be the name of the Lord. Yun palang gratitude is worship. Yung gratitude o pagiging thankful ay ito pala'y papuri sa Panginoon. Na kung anuman ang dumating sa ating buhay, anuman ang mga pagpapalang dumating o pagtuturo, pagpapala at pagtuturo. Because there is no such thing as problems. Everything na dumating sa buhay ng mga mananampalataya is learning. There is no such thing as problem. Everything na dumarating sa atin is learning. Learning and blessing. So both learning and blessing ay dapat magkakaroon tayo ng gratitude sa Kanya, sapagkat yung blessing, we receive material things. We receive properties, financials, o whatever na mga monetary blessing. That is blessing. Good health is blessing. But when God allows testing, that is learning. And we should exercise gratitude sapagkat sa pamamagitan ng testing, sa pamamagitan ng pagsubok sa buhay, natuto tayo sa mga bagay-bagay. Natuto tayong unawain ang ating buhay, ang ating mga dapat gawin ay ating natutunan. Ano ang ating reaksyon pagdating sa mga pagsubok o mga pagtayog sa ato ang pagtuo. Now, tatanungin ko kayo, pagka dumating yung dalawang bagay, pagsubok o learning at saka yung blessing, alin doon ang nagkakaroon ng excitement ang tao? Alin doon sa dalawa na nagkakaroon tayo ng excitement? Doon sa blessing. Hindi tayo excited doon sa learning. Pero kung titingnan natin, dapat pala tayo ay excited doon sa learning. Sapagkat doon sa learning, doon tayo
ang natuto. Doon din lumalalim ang ating relationship sa Panginoon, ang ating pagkaunawa at pagkakilala sa Kanya. Kung matingnan natin, mas marami yung dumating na learning kaysa blessing sa ating buhay. Mas marami yung dumating na learning kaysa blessing. Bakit? Sapagkat hindi po nababago ang tao sa blessing. Hindi po nagiging matuwid ang tao, hindi po nagiging marunong ang tao. Ang dulot lang po ng pagpapala ay kasayahan. Pero yung learning, yung mga pagsubok, testing, trials, yun po ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan. At doon po tayo nababago sapagkat nasusubok po natin ang ating pananampalataya. Blessing cannot test. Okay? Cannot expand your faith. I tell it again. Sabihin ko sa inyo muli, yung pagpapala ay hindi po nakakapalalim ng ating pagkaunawa sa Panginoon. Yung pagkakilala natin sa Kanya. Ang pagpapala po ay nagpapalawak ng ating desire sa buhay. Yung mga gusto natin, pagkadaghan tag kwarta, daghan kay tag pangandoy. Pero kung wala tay kwarta, limited atong pangandoy. That is why yung learning ay dapat pasalamatan natin sa Panginoon. Yung pagsubok. Okay? Yung 10 may kitong, 10 sila na pinagaling, yung isa lang ang bumalik. Sapagkat yung siyam ay masyadong excited kung saan sila, siguro saan sila gagala kasi magaling na sila. Yung isa, saka siya gumala, bumalik muna at nagpasalamat. Kasi sa blessing, hindi lahat, hindi lahat nag-a-acknowledge sa Panginoon pagka dumating yung blessing sa kanila. Sa nandun pa sila sa kahirapan, dun pa sa learning process, sinasabi, Lord, if you bless me, I will be faithful to you. Then when they receive blessing, katulad nung 10 kitungin, sinasabi na, Panginoon, pagalingin mo kami. Sinasabi ng Panginoon, humayo kayo, magaling na kayo. Yung isa na pagtanto na gumaling siya, bumalik siya at sinasabi, salamat po sa iyong pagpapagaling sa amin. He learned something na yun palang kagalingan ay isang malaking pagpapala at yung isang taong kitungin nagkakaroon siya ng kaalaman na nagtutulak sa kanya sa pagiging gratitude. Sapagkat alam niya, natuto siya doon na hindi pala masaya at hindi pala basta-basta pag may kitong ka. Kasi yung mga kitungin na tao, pinapalabas sa community. At naranasan nila yung rejection, naranasan nila yung excommunication, naranasan nilang mga hindi magandang bagay. Kaya yung isa, natuto siya doon sa kanyang learning, nang nakita niya siya pinagaling, bumalik siya kay Jesus Christ at sinasabi, Panginoon, salamat sa iyong pagpapagaling. Ang sinasabi ng Panginoon, di ba 10 kayong gumaling, bakit isa lang yung bumalik? Sapagkat yung isa ay nagiging matalino, nagkakaroon siya ng divine wisdom na hanapin yung nagpapagaling sa kanya. Kasi the only wisdom that seek the Lord is divine wisdom. Ang yung divine wisdom ay natutuhan
at natutunan at nakukuha ng tao yun, kung siya po ay mayroon pong desire na ang Panginoon ay paglingkuran. When testing comes to that certain person na mayroon desire sa Panginoon, yun pagdating ng mga pagsubok, hindi niya mapigilan na hanapin ang Panginoon sapagkat nagkakaroon siya ng divine wisdom. Divine wisdom always seek the Lord. Kaya yung mga tao po na nakaranas ng kahirapan, nakaranas ng sobrang kapighatian sa buhay, when they have the desire to seek the Lord, hahanapin nila yung Panginoon. Papasalamatan nila yung Panginoon because they acknowledge that because of Him, because of the Lord, nagkakaroon sila ng kagalingan, nagkakaroon sila ng kapayapaan, nagkakaroon sila ng kaligtasan. Now ngayon, punta tayo, balik tayo doon sa how gratitude displays. Gratitude displays when we, number one, serve the Lord with all our hearts. Hindi kasi yun po pwedeng sa bibig lang na salamat Panginoon, salamat Panginoon. Hindi po pwede sa bibig lang lumalabas yung gratitude. Gratitude displays when we serve the Lord with all our hearts. Nasabihin mo, Panginoon, paglingkuran kita. Panginoon, ibigay ko sa iyo ang buhay ko. Ito'y iyo na. Katulad ng sinasabi ni Pablo, I am crucified with Christ. My life is no longer mine, but my life is for Christ. Munang sinasabi niya na buhay ako at patay ay sa Panginoon ako. Kaya nasabi niya doon sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Kasi yung gratitude is you offer your life. Yung tunay po na pagpapasalamat ay yung mo sa buhay mo, pagbigay mo sa buhay mo sa Kanya. When you offer your life, when you serve the Lord your God with all your heart, that is the true, the genuine gratitude. Amen. Kasi kahit anong pagsubok dumating, hindi ka natitinag, hindi ka nagkakaroon ng shadows of doubt, shadows of fear, hindi ka nagkakaroon ng pag-alinlangan sa Kanya. Kaya napaka dakila pag naintindihan po natin. Ito palang gratitude ay pagbibigay ng buhay mo sa Panginoon. Ito palang gratitude ay pagbibigay ng lahat ng nasayo, sapagkat lahat ng nasa atin ay sa Kanya. Wala pong atin. Amen. Meron bang atin? Wala, buhay natin na hindi atin, kaya hindi natin hawak. So, naway naintindihan natin yung kahalagahan ng gratitude upang in every day na sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating paghihintay sa Kanyang pagbabalik. Naku po, pagka bumalik po ang Panginoon, hindi po natin naibigay ang ating buhay sa Kanya, maaaring sasabihin natin by words, mahal ko ang Panginoon, salamat sa mga biyaya. Pero yung tunay po na pagpapasalamat ay yung pagbibigay. Kung anong meron tayo, at the greatest properties that we partially have, kasi partially kasi hindi atin, is our life na dapat ibigay natin sa Panginoon. Naintindihan natin? Kaya wala pong rason. Wala pong rason na hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Wala pong rason na tayo po ay hindi tatalima sa Kanyang utos. Wala pong rason na hindi tayo maglilingkod. Kaya sinasabi ko parati sa aking sa ating mga kasamahan sa Ladder to Heaven na there is no such thing as far greater important than the Lord. Wala pong mas maganda at mas importante pa kaysa Panginoon. Kaya wala po tayong rason na hindi ako a-attend ng virtual, hindi ako a-attend ng online worship, hindi ako a-attend ng on-site worship. Wala akong ganang magsimba ngayon. There is no such thing na po pwede nating sabihin na walang gana. Who are we to say that na wala akong gana
Wala ako sa mood. Because that is, okay, rebellion against God. So being ano bang tawag nito para hindi masyadong masakit sa mga puso ninyo. Being recipient of life. Being recipient of strength. Being recipient of eternal life. Di po pwedeng sabihin lang natin sa Panginoon salamat. We receive everything sa Panginoon. Lahat-lahat. We are the recipient of His blessing. Tapos sabihin natin sa Panginoon, wala akong panahon sa iyo. Mayroon po akong lalakaring importante. Hindi po yan gratitude. Once again, gratitude is serving the Lord with all our hearts. Showing gratitude is serving Him. Offering your life to Him as a living sacrifice. Kaya may isang awit, take my life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Romans chapter 12 verse 1, sinasabi doon, I beseech you, brethren, that you will offer your life as a pleasing sacrifice, holy and acceptable to Him. How the Lord nagiging masaya doon sa mga sinaunang mga mananampalataya from Old Testament. They show their gratitude to God by offering the lamb, the bull, whatever na pagpapalang kanilang na natanggap sa Panginoon, they offer it as a burnt offering. Si Jesus Christ din ay inaalay niya kanyang buhay para sa atin freely. Kaya tayo ngayon ang nagiging recipient ng kanyang kaligtasan, ng kanyang grace, ng kanyang awa at habag. Dapat po magpapasalamat tayo hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa salita. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-alay ng ating buhay sa Kanya, ng ating talento sa Kanya, sa pagbibigay ng panahon sa Kanya. Hindi nauubos ang panahon natin. Sabihin natin na busy tayo. Eh ano bang kabibisayhan mo? Ano ba ang nagiging priority mo sa buhay? Yun bang priority mo ngayon? Madadala mo ba yan sa eternity? Madadala mo ba yan sa kabilang buhay? Maging sa impyerno, hindi madadala ng tao anuman ang kanyang na-achieve dito sa mundo, ay kahit sa impyerno, hindi madadala yan. Sa langit, lalong hindi madadala. Kaya we have blessing. We do not allow, please do not allow your blessing to be the hindrance of your spiritual growth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, papaano natin papakita ang ating gratitude sa Panginoon? Serve natin si Jesus with all our heart. Okay? Kaya sinasabi niya, love the Lord with all your heart. Okay. Manalangin po tayo. Panalangin po natin na magkakaroon tayo ng pag-ibig na ating maibigay ang ating buhay sa Panginoon. Orada sakaraba shandadaya sikaraba. In the name of Jesus, I declare and I decree, Holy Spirit, that every one of us, those who are watching us in YouTube, subscribing, O God, the Ladder to Heaven TV, I declare your grace and blessing upon them. In the name of Jesus Christ, kasama ko, Panginoon, yung mga nasa online, I declare the Holy Spirit, your grace, your mercy, be upon them. In the name of Jesus,
I rebuke the spirit of setback. I rebuke the spirit of delay of their blessing. I rebuke the spirit of sickness and disease in the name of Jesus Christ. I declare and I decree the anointing of the Lord Jesus Christ, the anointing of healing, the anointing of miracles, the anointing of God that change us, allow us to receive the spirit of gratitude, the fruit of the Spirit of God, being under your grace, being under your Spirit of God. I declare and I decree that every one of us will receive the spirit of thankfulness, the spirit of gratitude, and we can offer everything to you, Lord God, even our lives, our times, everything that we have. Mahandog namin sa iyo, Panginoon, maibigay namin sa iyo. I declared it in Jesus' name, and I rebuke the spirit of evil, the spirit of worldliness, with carnality, in the name of Jesus Christ. I rebuke the spirit of holding our blessing, the spirit of crisis, the spirit of setback, the spirit of unproductive, in the name of Jesus Christ. Rada sakarabashanda dayasika rabahande. Thank you, Holy Spirit. I proclaim and I declare the God in the name of Jesus. Lahat itong Panginoon na narito sa virtual worship, I declared it, O God, bless them as I bless them, Lord. I proclaim your grace and mercy be upon them. O Bordo family, I declare your blessing upon Arrogante family. Touch them, O God. Palermo family, in the name of Jesus Christ. Mandao family, I declare it. Tumangyo family, Flores family, Madrona family, I declare it, O God, in the name of Jesus Christ. Nakila family, si Martinez family, Lord, I declare it, I proclaim it, in Jesus Christ's mighty name. Lord, kasama yung papuntang Korea, I declared it, O God, that you will bless Guy, Lord, in Jesus' name. And I proclaim, Holy Spirit, those watching us in YouTube, I declare and I decree your blessing, Lord God, be upon them. Kung meron man pong may mga karamdaman sa kanila, I release the grace of healing upon them, Lord, in the name of Jesus Christ. Help them and bless them. In Jesus' name, amen and amen. At kayo pong nanonood yan sa YouTube, sakaling po kayo po ay pinagaling ng Panginoon, you can leave your comments. Subscribe din po kayo and share this video to others so that the others also may be seen and sila po ay matuto sa salita ng Panginoon. At salamat po sa iyong pag-antabay. God bless you, and the Lord will always keep you and His countenance upon you. In Jesus' name. And I declared, Holy Spirit, those who have attending, O God, this online worship, I declared, O God, say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen.